I have it on good authority. Oo. Kasi public interest na ito. Tama, tama. Program ko. That the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Mayroon daw nag-tip kay Boying Remulla na may warrant of arrest na si Bato de la Rosa. Anong implikasyon niyan sa katatayuan ng mga kaso ngayon sa ICC at sa estado ng hustisya dito sa ating bansa? Ito po muli si Atty. Michael Perario at pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Kagabi lang naglabas po ako ng video tungkol sa di umano'y pagkaka-issue ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa ng ICC. Na hindi pa nga ito kumpirmado nung panahon na yon, pero kumakalat na itong balita. At kaya pala kumakalat ito, kanina napanood ko yung video, that it was Boying Remulla himself who stated in an interview na naka-receive siya ng tawag at kinonfirm na meron na ngang warrant of arrest si Bato de la Rosa. Ang magandang pag-usapan dyan, sino yung tumawag sa'yo? At bakit ikaw ang tinatawagan? Bakit natin kailangan itanong yan kay Boying Remulla? Well, first of all, ang website ng ICC shows na wala pa silang inilalabas na warrant of arrest, or wala pang indikasyon or any information that there is a warrant of arrest issued. Yung abogado ng complainant, yung Attorney Contis, also could not confirm if there is a warrant of arrest. Now, this government, who is not even a party to the case, apparently through Boying Remulla, already has information. Somebody called him na meron na warrant of arrest. So, it seems as if merong insider si Boying Remulla. Bakit meron kang insider sa loob? Di ba supposedly hindi nakikipag-coordinate ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC patungkol dito sa kaso ni Rodrigo Duterte? At bakit ikaw ang tinatawagan? Because he said may tumawag sa kanya. So kung hindi man diretso sa ICC ang nagko-confirm nito, somebody has access to information inside the ICC at nagbabato ng tip kay Boying Remulla. Ay sino naman yung nagbabato ng tip sa iyo? Bakit hindi mo sabihin sa amin? Kasi supposedly sabi mo yan ay public interest, and that is not a matter of national security. So bakit ka sasabihan itong sino man ito, private individual man to o government officer man to, sino nagsabi sa iyo? Well, si Trillanes ba yan? Kaya hindi mo sinasabi yung kanyang identity? Walang rason para hindi mo sabihin yan. Kung si Trillanes man yan, another question is, anong kaugnayan ninyo kay Trillanes? Officially, anong kaugnayan ng gobyerno kay Trillanes? And that will answer a lot of questions. Pag sinagot mo yan, mas marami pang mga tanong o mga tanong ang mabibigyan ng kasagutan tungkol sa naging kaugnayan ng pamahalaan nito sa pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte. Kasi of all people, why will you call the ombudsman, si Remulla? Well, si Remulla is not the DOJ secretary. At kung magkakaroon man ng extradition, it will not be his call. It will be the call of the DOJ secretary, who is not him anymore, na magfa-file ng extradition request at hindi ang ombudsman. Wala nang kinalaman ng ombudsman dito. Pero bakit siya ang tinatawagan? Well, di ba? Your guess is as good as mine. Ika nga. Pero I think alam na ng taong bayan yan. Alam naman ng lahat noon na sa pagkaka-aresto ni Rodrigo Duterte, hindi naman na talaga totoong walang partisipasyon yung gobyerno. It was the government who made it possible na arestuhin si Rodrigo Duterte. Ang implikasyon lang nitong mga revelasyon na ito, na sa sarili niyang bibig nagmula, nahuhuli yung isda sa sarili niyang bibig, is that kung meron kayong insider sa loob, is the government spending money for this insider information? If it is Trillanes, is the government spending money for Trillanes to give you access to this information? That is a matter of national interest also, na i-reveal nyo itong mga bagay na ito sa publiko. Kung sino-sino yung pinagbababayaran at pinagkakagastusan ng gobyerno para lamang dito sa mga kaso na isasampa ninyo sa mga miyembro ng oposisyon at saka mga sumusuporta kay Sara Duterte. Noong pa man, sinabi ko na sa inyo,
meron na talagang plano itong pamahalaan na eventually ay isa-isang i-eliminate yung mga sumusuporta kay Sara Duterte, because ito ang flood control, they are planning to twist it around, ano, na ngayon ang mga kakasuhan ay yung mga senador na kampi kay Sara Duterte at hindi yung mga congressman na supposedly ay involved dito. Of all the congressman, si Saldico lang ang sasampahan ng kaso. Si Speaker Romualdez ay parang wala lang, di ba? At mukhang gagawin pa yata nilang state witness, pati yung mga DPWH, mga officials in Bulacan ay si Hernandez, si Alcantara, ay mukhang magagawin pa mga state witness. Sino lang matitirang kakasuhan? Yung mga senador na lang. Nasaan na yung 67 kong traktor na sinasabi ni Ping Lacson? Nawala na rin, parang bula. Nasaan na yung mga 15 top contractors na sinasabi ni Bongbong Marcos? Nawala na rin. Ngayon, kitang-kita ng taong bayan kung paanong ipinipihit ngayon itong investigasyon na ito sa flood control to benefit still the administration, because ang tatargetin na nila ngayon ay yung mga senador na kampi kay Sara Duterte para kapag inulit nila yung impeachment sa 2026 ay magkakaroon na sila ng bilang. You see, the people have already spoken in the last election na ayaw nilang ipatanggal si Sara Duterte kasi alam nila na pag binoto nila yung mga tao na sumusuporta dito sa administrasyon, ang target nila is to have sufficient number in the Senate para to remove Sara Duterte by way of impeachment. The people have spoken through their ballots na ayaw nila itong style na ito ng pamahalaan, and they have placed enough senators in the Senate to thwart any attempt na tanggalin si Sara Duterte by virtue of an impeachment. And now this administration is trying to eliminate and destroy and to subvert the will of the people by eliminating yung mga senador na palagay nila ay kakampi kay Sara Duterte in the event of an impeachment. Kaya makita ninyo itong flood control, biglang pumihit ang target ngayon, yung mga sumusuporta kay Sara Duterte, Villanueva, Jinggoy, Chis Escudero, and now kasama na rin si Bongo doon sa kanilang iniimbestigahan dito sa flood control. Punta sila ng punta sa Davao, hanggang sa pati si Mayor Magalong na nag-resign na biglang naandun. Pero pag-uusapan natin si Mayor Magalong and the other politicians involved here in a separate discussion. What is important right now is that nagiging malinaw sa ating lahat, sa mga Pilipino, na ang ginagawa ng administrasyon ngayon is all designed to eliminate the opposition to a possible impeachment case to be filed against Sara Duterte in 2026. Itong investigasyon na ito sa flood control, walang makukuhang katarungan. Ang pamahalaang gobyerno, ang mga mamamayan, hindi mababawi ang pera dun sa mga may kagagawan nito under this present administration. It is apparent sa marami na ang mangyayari dito ay diversion at takipan upang hindi managot yung mga totoong dapat na managot dito sa kaso ng katiwalian dito sa flood control. But the people will not be fooled. Hindi nyo na kami maloloko. Alam na namin ang katotohanan sapagkat kami patuloy na nagmamasid, nagsasaliksik, nag-aaral, kasi alam namin mahirap makialam ang taong walang alam.